Magandang araw mga kabayan, super sale tayo sa darating na September 15. Buy 2, get 1 free. Sale ng Salvame t-shirt and JD t-shirt. Nasa screen ang sample ng Salvame. Available ng tatlong colors, white, black, and choco. Salvame ang ibig sabihin, save me. Isang salita na makapangyarihan at nagsisimbolo ng ating paniniwala. Kaya naman huwag palagpasin ang ating super sale sa darating na September 15. Salamat. Sinimulan ni Jeronimo ang pag-uusal. Ang buong akala ng bulag. Magiging madali para sa kanya ang proseso. Sa kadahilanang malaki ang tiwala niya sa sarili na kaya niyang paganahin ng gamit. Subalit ilang segundo lang matapos makapag-usal, nakaramdam siya ng matinding init sa katawan. Para siyang sinusunog at gumagapang ang init sa kanyang balat. Kasabay nito, pabilis ng pabilis ang tibok ng kanyang puso at unti-unti din siyang nanghihina. Samantala, habang pinapanood ni Bartolome ang katunggali, nagtataka ang matanda sa nangyayari. Maya-maya pa, ngumiti ito at napapaisip na baka hindi gumana kay Jeronimo ang baliktarang medalyon. Kung kaya naman, habang nangyayari ito, sinamantala ni Bartolome ang pagkakataon. Kumuha siya ng itak. Tinaga niya si Jeronimo. Ngunit gano'n na lang ang pagkagulat ng matanda nang hindi tumalab ang itak sa bulag. Paulit-ulit niyang kinargahan ng malakas na orasyon ng itak at paulit-ulit din itong tinataga sa bata. Habang nangyayari ito, napapansin niyang nagbabago ang itsura ni Jeronimo. May tumubong pakpak sa likod. Lumapad ang katawan at bumakat ang mga kalamnan. Maliban pa dyan, biglang bumuka ang mga mata ni Jeronimo at kitang-kita ni Bartolome ang nakakasilaw na liwanag mula dito. Yung balat din ng bata, naging kulay abo. May maliliit na balahibo na animoy kulay uban. Paanong nangyari to? Hindi niya taglay ang kanyang mga mata, pero naging ganap siyang burang. Iba ang kulay niya kumpara sa karaniwan na itim. Bakit abo ang kinalabasan? Ito ba ang basbas ng mga gabay na nakapaloob sa kanyang medalyon? Wika ni Bartolome sa kanyang sarili. Nakaramdam ng matinding pag-aalala ang matanda. Sapagkat kapag naging isang ganap na aswang ang burang, lubha itong napakadelikado. Kahit anong orasyon, pagpaparusa, at kahit anong sandata hindi tatalab. Idagdag pa dyan na mas lalong nakapagpatakot sa matanda. Walang iba kung hindi ang mga pakpak ni Jeronimo. Hindi posturang panike na kagaya ng natural na pakpak ng burang, kung hindi para itong pakpak ng isang anghel. Samantala si Jeronimo naman, walang kaalam-alam sa nangyayari sa sarili, maliban na lang sa matinding init ng kanyang katawan. Ngunit napansin niyang tumatagos ang kanyang paningin. Kitang-kita niya ang labas ng bahay. Kahit may harang pa, hindi ito normal sa kanya. Dahil ang ginagamit ng bulag upang malaman ang isang lugar, ang kanyang malakas na pangdama at pagbisita ng pangitain. Ngunit ngayon lubhang kakaiba. Pagkapa niya sa mata, nagulat ang bata sapagkat nakabuka ito at bagyang may umbok. Anong nangyayari sa akin? Bakit parang nagkaroon ako ng mga mata? Teka, bakit? Bakit iba ang kulay ng kamay ko? Ang haba ng kuko ko. Wika ni Jeronimo sa sarili. Mabilis na tinignan ng buong katawan. Nanlaki mga mata dahil iba ang kanyang itsura. Dito din napansin ng burang na ang kanyang boses ay kakaiba. Kagad pumasok sa isip ng bata
na baka ito ang pagiging ganap na burang. Hindi niya inaasahan na lalabas ito sa pamamagitan ng baliktarang medalyon. Kasalukuyan namang paparating si Dylan doon sa bahay. Nagawa niyang mapatumba ang ilang mga kalaban at bigla nang nagpulasan ang iba ng hindi niya alam ang dahilan. Ngunit nang makita niya si Jeronimo, hindi nakagalaw si Dylan. Balot ng pagkamangha habang unti-unting lumalapit sa burang. Jeronimo, naging ganap ka na. Pero hindi hamak na mas malakas pa sa isang mandirigbang burang. Yung kulay mo ay nabibilang sa mga pinuno ng angkan nyo. Ang abuhing burang. Pero bakit tila iba ang pakpak mo? Bakit parang sa ibon? Wika ni Dylan. Nang mga sandaling iyon ay humupa na ang matinding init sa katawan ng binata. Nagtitigan silang dalawa ni Dylan. Umiling si Jeronimo. Hindi ko masasagot ang tanong mo, Dylan. Bigla na lang nangyari sa akin to eh. Pagkatapos kong magpakawala ng mga usal dito sa medalyon. Wika ni Jeronimo. Agad namang nabaling ang atensyon nito kay Bartolome nang biglang tumakbo palabas ng bahay. Hinabol ito ng burang. Lumipad ang bata at nawasak ang pintuan. Mabilis niyang naabutan si Bartolome. Hinawakan niya ito sa kamay at hinampas sa lupa. Matapos nun, kwenelyohan ng biyasa at inilapit niya ang mukha nito sa kanya. Tatakbo ka. Ang yabang mo kanina tapos tatakbo ka. Ano na? Nasa na yung sinasabi mong lakas? Nasa na yung sinasabi mong taglay mong lakas? Naduduwag ka ba sa itsura ko? Bakit? Hindi mo ba inaasahan? Nasaan si Ate Esmeralda? Hindi ko alam. Hindi sinabi sa akin ng asawa ko. Tugon ni Bartolome. Sinungaling. Magkakampi kayo eh. At bukod pa dyan asawa mo siya. Tapos ngayon hindi mo alam. Uulitin ko pa ba yung tanong ko? O gusto mo talagang ipaira lang garbo mo na siyang dahilan upang mamatay ka? Matapos magsalita ni Jeronimo, inangat niya ang isang kamay at unti-unti niyang inilapit ang kuko sa leeg ni Bartolome. Akmang gigilitan ni Jeronimo ang matanda nang bigla itong magmakaawa. Wag mo kong patayin. Pakiusap. May mga apo at pamilya akong binubuhay. Sasabihin ko sa'yo kung nasaan si Esmeralda bilang kasunduan. Maliban sa papakawalan mo ko, hindi mo rin sasaktan ng asawa ko. Wika ni Bartolome. O sige, sumasang-ayon ako. Tugon ni Jeronimo. Nang marinig ito ni Bartolome, sinabi niya ang lugar. Nasa kabilang isla kasunod ng Camotes. Malalaman niyo ang lugar kung nasaan naroon ang dilag dahil nabasag na ang puder na ginawa ko. Sapagkat nabasag mo ang lakas ng tangan ko. Ngayon si Sandro, maaaring nawala na ang sakit niya. Yan ay kung tumagal si Sandro hanggang sa mga oras na ito. Wika ni Bartolome. Binitawan siya ni Jeronimo. Ngunit bigla na lang itong sinunggaba ni Dylan. Mabilis na kinagat ang leeg. Dahilan para mamatay ang asawa ni Amadora. Bakit mo ginawa yun? May kasunduan kami ah. Huwag mong kaawaan ang ganitong klase ng tao. Muntakin mo, ang tangan niya ay mula sa ama pero ginagamit niya sa kasamaan. At saka, ang pagpapakawala mo sa kanya, hindi ibig sabihin nun hindi na siya banta. Hindi naman masama ang ginawa mo eh. Pero dapat mo pa ring isipin kung anong mangyayari pagkatapos ng lahat. Huwag kang maniniwala sa sinasabi ng mga tao. Sinungaling ang mga nasa kaliwa. Gagawin nila ang lahat para mabuhay at magantian ka. Tumango si Jeronimo bilang pagsang-ayon. Kung sa bagay may punto ka dyan.
Humahanga ako sa lalim ng pag-iisip mo, Dylan ha. Halika na, puntahan natin yung lugar na sinabi niya. Mabilis niyang dinakma ang batok ni Dylan na siya namang ikinagulat ng gabunan. Nanlaban pa ito sa inaakalang may gagawing masama si Jeronimo. Uy, ano ba? Huwag kang malikot. Lilipad tayo para mas mabilis. Wika ni Jeronimo. Ginamit nito ang pakpak upang makalipad. Anak ng aswang naman tong batang to. Sabihin mo naman kung ano yung gagawin mo para hindi ako nagugulat. Ikaw kaya yung dakmain tapos sa batok pa. Ginawa mo naman akong pusa eh. Aray ko! Huwag mo akong higpitan. Nalulula ako. Parang nasusuka. Nakakasuka, Jeronimo. Ano ba naman buhay to? Wika ni Dylan. Bakit ano bang gusto mo? Magyakapan tayong dalawa. Hindi magandang tignan oh. Magtiis ka na nga lang dyan. Lumipas ang ilang minuto. Kagad silang nakatawid sa kabilang isla. Binitawan naman ni Jeronimo si Dylan. Paulit-ulit itong sumigaw habang pabagsak sa lupa. Nang lumapag si Jeronimo, tinitigan niya ng masama ang bata. O ikaw, papatayin mo ba ako? Ano akala mo sa akin, basura? Pagkatapos mong bitbitin, itatapon mo na lang. Mabuti na lang may mga puno, nakakapit ako. Sus Mariosep kang anak ng aswang. Mas masahol pa yung ugali mo sa itsura mo eh. Tingnan mo, mabato pa oh. Pasensya ka na. Naisip ko kasi yung mga gabunan na lumilipad eh. Kaya yun, baka hindi ka masaktan kapag hinulog kita. Huwag ka nang magalit. Nasasabik lang ako sa bago kong katangian. Pasensya ka na. Halika na. Sama mong tumiitig eh. Napailing na lang si Dylan ng mga sandaling iyon. Hindi na nagsalita pa. Sumunod na lang kay Jeronimo hanggang sa makarating sa isang lugar. Agad namang naramdaman ni Jeronimo ang kinaroroonan ni Esmeralda. Pero hindi niya maramdaman si Amadora. Ganon din si Dylan. Sinabi nito na wala ang mangkukulam sa lugar. Ang lugar na iyon ay malapit sa dagat. Maraming kabayan pero ilan lang sa mga ito ang may ilaw. Karamihan madilim na hindi may pagkakailang tulog na ang mga nakatira. Dumiretso lang si Jeronimo. Hindi man lang nito sinabihan si Dylan kung ano ang gagawin. Ito namang si Dylan. Walang nagawa kung hindi sumunod sa burang. Kalmadong naglalakad ang dalawa. Hindi naman maalis sa isip ni Dylan ang itsura ni Jeronimo. Patuloy siya sa pagkamangha. Habang kasama nito ang matinding misteryo. Bakit malaanghel ang pakpak? Na siyang sobrang nagpapabagabag ng isip ni Dylan. Magpasa ganun pa man. Malaki ang tiwala niya sa lakas ng burang. Sa kadailanang nararamdaman niyang malakas ang puwersa nito. Higit pa sa mga sinaunang burang. Nang makarating sila sa isang tahanan, nagmungkahi si Jeronimo na kunin ni Dylan si Esmeralda sa loob. Takang-taka noon si Dylan kung bakit siya ang kukuha. Pwede naman siyang magpaiwan sa labas, katulad ng nangyari kanina. Hanggang sa sinabi ni Jeronimo, walang tao sa loob. Pero may mga kalaban na nakapaligid sa labas ng bahay. Hindi hamak na mas marami kumpara sa nakalaban ni Dylan kanina. Maiging kapag nasa loob ka ng tahanan. Huwag muna kayong lumabas. Bantayan mo ng maigi si Ate Esmeralda. Walang problema. Nga pala, Jeronimo. Yung nanay ng dilag, di ba naiwan? Bakit hindi muna natin nilayo sa lugar? Pinatay mo kasi si Bartolome, kaya wala nang banta. Sa susunod na lang natin balikan kapag nailigtas na natin si Ate Esmeralda. At kung papala rin tayo, mapatay si Amadora. Wika ni Jeronimo. Agad namang tumango si Dylan at mabilis na pumasok ng tahanan. Malaki ang tahanan na ito pero isang palapag lang. Pagkapasok ni Dylan sa loob,
Nakita niyang isang babae na nakagapos sa ibabaw ng lamesa. May busal ito sa bibig. Nakatingin sa kanya habang umiiyak. Teka, huwag kang matakot. Nasaan yung aswang ako pero hindi ako kalaban? Mabilis itong kinalagan si Esmeralda. Pagkalis ng busal sa bibig, kagad namang sumuksok ang dilag sa ilalim ng lamesa. "Huwag mo kong sasaktan. Maawa kayo sa akin," wika ni Esmeralda. Nang mga sandaling iyon, napilitan ang gabunan na ibalik ang pagiging normal na tao upang sa ganun maibsan ang takot ng dalaga. Nang makapagpalit ng anyo, dito na sinabi ni Dylan ang kanyang pangalan at kasama niya si Jeronimo. Tumigil sa pag-iyak ang dalaga, yumakap kay Dylan at nagpasalamat. Samantalang si Jeronimo naman habang nasa labas ng bahay, nakikiramdam lang ang burang. Alam niya ang direksyon ng mga kalaban, kaso hindi pa gumagawa ng anumang hakbang ang mga ito. Sa halip, tila pinagmamasdan lang ang kanilang ginagawa. Maya-maya lang, nakarinig ng pagtawa si Jeronimo mula sa itaas ng bahay. Pag-angat ng tingin ng bata, nanlaki ang mga mata niya nang makita ang tatlong aswang. Dalawa sa mga ito ay ang gabunang may pakpak, habang ang isa, lubhang kakaiba. Pula ang mga mata, merong pakpak, pero mas malaki ng kaunti sa gabunan. Ilang segundo lang ang lumipas. Nagsilondagan pababa ang mga ito. At dito niya napansin na ang isang nilalang ay walang iba kung hindi si Amadora, sapagkat kitang-kita ni Jeronimo ang kwintas nito, isang maliit na boteng kulay itim. Ang kalaban nilang isang mangkukulam na naging anyong burang. Habang pinagmamasdan ang anyo ni Amadora, takang-taka si Jeronimo kung paano ito nangyari. Hindi gumagalaw ang bata. Pinapakiramdaman niya muna kung ano ang gagawin nito sa kanya. Hanggang sa nagsalita si Amadora. Kanina pa kita inoobserbahan, Jeronimo. Maaring nagulat ka sa mga nakikita mong pagbabago sa iyong sarili. Wika ni Amadora. Kung ganon, nakita mo rin yung pagkamatay ng asawa mo. Hindi ka man lang makitaan ng pagdadalamhati. Isunugal niya ang buhay niya para sa'yo. Tugon ni Jeronimo. Wala akong paki sa kanya. Kasangkapan lang siya para sa akin. Tugon ni Amadora. Matapos itong marinig ni Jeronimo, dinipa niya ang pakpak at bumuelo ng pagsunggab. Ngunit biglang naghiwalay ang mga gabunang may pakpak. Nasa likod ang isa, habang yung isa pa ay nasa gilid ng bata. Habang nangyayari ito, unti-unti namang naglalakad papalapit sa kanya si Amadora. Hindi malaman ni Jeronimo kung sino ang unang susunggaban. Hanggang sa nalingat lang siya ng pagsipat. Mabilis na sumunggab ang gabunan na nasa likuran. Buong puwersa siyang kinalmot. Nagsiliparan ang ilang balahibo mula sa kanyang pakpak. Matapos nun, sunod-sunod na atake mula sa iba't ibang direksyon. Habang si Amadora, naglakad patungo sa loob ng bahay. Nang makita ito ni Jeronimo, mabilis niyang hinabol at nang maabutan, inihampas niya sa dingding ng tahanan si Amadora, dahilan para lumusot ito papasok ng bahay. Bumungad ang katawan nito kay Dylan at Esmeralda. Kagad namang iniharang ni Dylan ang kanyang katawan. Mabilis na ibinalik ang sarili sa pagiging gabunan. Sumigaw sa takot si Esmeralda. Kitang-kita niya ang dalawang halimaw na naglalaban. Si Jeronimo ay nahihirapan sa dalawang gabunan. Pasundot-sundot ang pag-atake ng mga ito. Mabilis umaatras upang makailag sa kanyang pagigante.
Maya-maya pa dumating na ang mga kauri ni Dionisio. Nagkalat sa paligid ang mga ito. Isa-isang tumutulong sa dalawang gabunan na siya namang mas lalong nagpahirap sa naging sitwasyon ni Jeronimo. Habang si Dylan sa loob ng tahanan, hindi magawang matapatan ang lakas ni Amadora. Pinagtatawanan si Dylan, sinabing isang traidor na tauhan. Hindi ako traidor. Kailanman hindi ako naging kasamaan mo. Plano kong patayin ka. Kaya yun lang ang naisip kong paraan upang mapatay ka. Wika ni Dylan sabay atake kay Amadora. Habang nangyayari ang laban, sinabi ni Amadora na hindi lang kapatid niya ang pinatay. Pati na rin ang mga magulang nilang magkapatid. Ito naman ang mas lalong nagpagalit kay Dylan. Subalit kahit anong gawin ng gabunan, tila ba wala lang ito kay Amadora. Habang nagsasagupaan naman sa labas ng bahay, may napapatumba na kalaban si Jeronimo. Pero mga kauri lang ito ni Dionisio. Samantalang ang gabunang lumilipad, hindi niya magawang mapatamaan ng maayos. Banas na banas si Jeronimo. Idagdag pa dyan na nakikita niya ang sitwasyon ni Dylan. Hanggang sa bigla na lang may sumisigaw na mga tao na paparating. 2 ang bilang. Laking gulat ni Jeronimo nang makita si Mang Milaw. Kasama si Walser. May mga bitbit na mahabang itak. Isa-isang pinapatumba ang mga kalahi ni Dionisio. Nabaling lahat ng atensyon ng kalaban ni Jeronimo. Kung kaya naman nagkaroon ng pagkakataon ang bata upang hulihin ang isa sa mga lumilipad na gabunan. Nagawa niya ito. Napabagsak niya sa lupa at pinatay. Matapos niyang mapatay ang 2 gabunan, dumiretso siya sa tahanan upang tulungan si Dylan. Ngunit naabutan niyang nakabagsak na sa papag ang kasama. Maraming sugat sa katawan at hindi na makatayo. Habang si Amadora naman, hawak-hawak sa leeg si Esmeralda, unti-unting binubuka ang bibig at kakagatin na ang dalaga. Mabilis na binangga ni Jeronimo dahilan para mabitawan ng dalaga, ngunit nawalan ito ng malay. Hindi ka na makakatakas. Kahit gamitin mo pa yung panlilin lang mo, hindi na yan uubra sa akin. Alam ko naman yon, iha. Dahil lumabas na ang pagiging burang mo. Hindi ko inaasahan, pero hindi ako magpapalupig sa'yo. Wika ni Amadora. Mabilis na sinunggaban ni Jeronimo. Nagbuno silang 2. Yumayanig ang buong tahanan. Nasira ang paligid hanggang sa lumabas sila ng tahanan. Nang mga sandaling ito, wala ng kalaban sila Mang Milaw. Lahat ay bumagsak na. Nanood na lang sa laban ni Jeronimo at Amadora. Parang pantay kung titignan. Pero halata kay Amadora na hinihingal na ito. Walser, maiging puntahan mo muna si Dylan. Nahihirapan ito sa tindi ng pinsala sa katawan niya. Mungkahi ni Mang Milaw. Kagad naman itong sinunod ni Walser. Naabutan niya ang katawan ni Dylan na gumagapang sa sahig ng tahanan. Tinulungan niya ito. Inilabas sa bahay at doon ginamot ang sugat gamit ang orasyon. Hindi na kailangan yan. Gagaling ako maya-maya lang. Unahin mo yung babae. Baka bumagsak ang bahay, madaganan pa siya. Balik tayo sa sitwasyon ni Jeronimo. Hindi tumitigil ang burang sa pag-atake. Bagaman nakakasabay pa si Amadora, unti-unti na itong nanghihina. Nang mapansin ito ni Jeronimo, mabilis niyang dinagana ng kalaban. Kagad dinukot ang mga mata, dahilan para hindi makagalaw si Amadora. At pagkatapos madukot ang mga mata, nagbalik sa anyong tao ang kalaban. Umiyak si Amadora. Panay bigkas ng mabigat na salita habang gumugulong sa lupa.
Nagawa mo rin, Jeronimo. Nabawi mo na ang mga mata mo. Ngayon wala nang lakas ang bruhang yan. Kaya patayin mo na! Hindi nagsalita si Jeronimo. Dali-dali niyang inangat ang ulo ni Amadora at kinagat ang leeg. Nangisay ang mangkukulam. Ilang sandali lang ay binawian ito ng buhay. Matapos nun, bigla na lang nagdilim ang paningin ni Jeronimo at nawalan siya ng malay. Mabilis namang lumapit si Mang Milaw sa bata. Nakita niyang unti-unti itong nagbalik sa anyong tao. Humihilik na animoy mahimbing ang pagtulog. Ayan, sige. Magpahinga ka muna. Ay, natapos din. Dylan, ayos ka lang ba? Si Sandro, wala na, patay na siya eh. Kaya imbes na manatili ako doon, sumunod na lang ako dito. Mabuti na lang at nakaabot pa. Kung hindi siguro, nahirapan kayo. Wika ni Mang Milaw. Nabasag po ni Jeronimo ang tangan ni Bartolome. Bakit po namatay? Tanong ni Dylan. Ayon kay Mang Milaw, hindi kinaya ng katawan ni Sandro. Alam ni Mang Milaw na mapapalaban na si Jeronimo. Pero habang nangyayari yun, bumigay na ang katawan ng kapatid. Hindi nakaabot eh. Siguro may dahilan. Kung hindi naman nangyari yon, hindi ako mapupunta dito eh. Hindi na nagsalita pa si Dylan. Ilang sandali lang nawala ang mga sugat nito sa katawan. Nakayanan ng tumayo. Siya pa ang bumuhat sa katawan ni Esmeralda na walang malay. Habang si Jeronimo, buhat-buhat ni Mang Milaw. Itinago niya ang mga nabawing mata mula kay Amadora. Ngunit ang ipinagtataka ni Mang Milaw, may umbok na sa mata si Jeronimo. Wari ba may sarili itong mga mata na kusang lumabas? Nagulat po kayo, no? Ako din eh. Bukod sa nagkaroon na lang siya ng mata, ibang-iba yung pagiging burang niya. Parang anghel na nasa katawan ng isang halimaw. Ang sabi niya sa akin, mula daw ito nang gamitin niya ang medalyon. Ewan ko ba, maski ang batang yan, hindi niya kayang ipaliwanag yung nangyari. Milagro. Nagmilagro ata. Bukod sa binasbasan siya ng mga gabay ng medalyon, nabigyan siya ng panibagong mata. At hindi ito mata ng burang kung hindi mata ng anghel. Sa tingin ko, yung orihinal na mata niya ay gagawin ko na lang palamuti. Hindi niya nakakailanganin to. Sa ngayon tapos na ang laban kay Amadora. Maaaring masaya na ang mga kaluluwang pininsala ng bruwa na yan. Ikaw din, nabigyan na ng hustisya ang pagkamatay ng kapatid mo. At saka huwag ka na maghanap ng ibang tahanan ha. Sama-sama na lang tayo sa bahay. Nilisan nila ang lugar. Binalikan ang bahay ni Amadora at Bartolome upang kunin naman si Juana, ang nanay ni Esmeralda. 2 araw bago pa nagising si Jeronimo, nalaman niya lahat ng pangyayari sa kabila ng pakikipaglaban nila kay Amadora. Nalungkot si Jeronimo nang malamang patay na si Sandro. Nangingi ito ng patawad kay Mang Milaw. Pinatagal niya pa ang laban kaya nangyari ito. Ayos lang. Huwag mong isipin na ikaw ang may kasalanan. Itinakda talaga na hanggang doon lang ang buhay ng kapatid ko. Sa ngayon, tignan mo ang sarili mo sa salamin. Ito hindi ka ba masaya? May mga mata ka na, pero hindi yan yung mata mo noon. Ito yung mata mo Ginawa ko na lang kwintas. Nagulat si Jeronimo. Ang buong akala niya na ang pagkakaroon ng mata, mananatili lamang ito kapag ganap siyang burang. Ngunit meron pa rin siya kahit sa anyong tao, na naging dahilan upang hindi na siya mahirapang humarap sa mga tao. Niyakap niya si Mang Milaw. Labis siyang nagpasalamat. Maraming araw ang lumipas. Naging payapa ang pamumuhay nila. Si Dylan ay nagkaroon ng trabaho. At nang tumagal,
Nagkamabutihan ng loob sina Esmeralda at Dylan. Dahilan kaya nagkatuluyan ang mga ito. At sa hindi inaasahang pagkakataon, si Mang Milaw, hindi pinatulan ang panunukso ni Jeronimo na gawing asawa ang matanda, ang nanay ni Esmeralda. Panay ito ng iwas sa batang pilyo. Naging ganap silang pamilya, kahit hindi magkakamag-anak, mula sa matinding pagsubok ng buhay ni Jeronimo. Ang buong akala nila ay pinagkaitan nito ng tadhana. Pero ito pala ang magiging daan. Ito ang biyaya sa kanya upang magkaroon ng matibay at masayang pamilya. Lahat ng ito ay nagsimula nang dahil sa bulag na aswang. Isang napakagandang series na naman yung natapos natin, ano? Nakakatuwa lang kasi nung unang episode ng kwento na to, hindi naging hadlang yung wala siyang paningin, yung bulag siya para kumayod sa buhay. Though sabihin natin na meron siyang kakaibang katangian na malakas yung pandama niya pero hindi niya hinayaan yung bagay na yon para hindi siya kumilos. Sana pagkuhaan natin ng inspirasyon ng kwento na ito at sana marami tayong natutunan. Muli maraming salamat. Paalam.